Yun, tapos na po yung isang leg ng ating robot. So gumamit lang po tayo dito ng PVC. So ganito po yung frame nya. Yan. So inukit po natin to isa-isa. Napakahirap po. So dapat eksaktong sukat para mabuo ang isang frame. So bali dalawa po yung ginamit natin sa isang leg. Yan, dalawang servo. So ang taas po nito, ito ay nasa 7 cm galing dito papunta dito. Then yung isa naman galing doon at saka dito is 7 din, bali 14 cm po ang kabuuan ng taas nito. So ito naman yung ating mga mainboard. So, gumamit tayo dito ng ESP32. Ayan po, ESP32. Then ito naman ay gumamit tayo ng PCA dahil maraming servo ang ating gagamitin. Bali 8 po lahat kasi tigda dalawa. 4 dito sa side na to, then 4 din dito sa side na to. So PVC pa lang po ang ginamit natin dahil ito ay isang prototype pa lamang. So nandito po yung ating ibang servo. So kung pipili po kayo ng servo na gagamitin sa mga ganitong project, prototype, kailangan ang piliin nyo po na servo ay yung mga metal gear. Kasi po kapag nabuo na itong robot na to, mabigat na po ito. So ang servo mismo ang magbubuhat ng bigat. So kapag ang binili nyo naman ay plastic gear, then mayroong ganito po na plastic gear ang loob. So kapag yun ang binili nyo, isang loose lang po, babagsak po yung buong robot. Pag bumagsak po yun, wala na po, sira na po yung loob nito. Gagana pa siya pero yung gear nya ay hindi na ibabalik. May mga ngipin po kasi yun sa loob. Kapag yun ay nasira na, hindi na po mababalik yun. So piliin nyo po ay metal gear. So sa battery naman, pagka kailangan ng power supply nito ay malakas na 12 volts at naka 5 ampere ang output. So kasi itong mga servo na to, kada isa nito ay nagkokonsumo po ng 5 to 6 volts kapag gumagalaw yan, lalo kapag nagbubuhat na po yan. Kasi dito sa taas, dapat po ang bigat ng nasa taas is nasa hanggang 2 kilo. So ganun po ito gagana. So ganito po yung ano nya. So kapag gagamit naman po kayo ng power supply na 12 volts, so ang ating microcontroller po is gagamit po siya ng 5 volts lamang. Then ganun din po ito, 5 volts lang din po. So ito pong buck converter na to, dalawa po ang output nito, 5 volts at saka 5 volts. So ito po ang sinusupply sa aking ESP32. So ito naman kabila, dito sa PCA po yan, dito po yan dadaan. So ito po galing dito sa battery papunta dito, 12 volts po yan. Then i-convert niya na lang po yan sa tigpa 5 volts. So ganito po yung so sa ngayon ginamitan ko muna po ito ng malaking power station kasi wala pa naman tayong build na 12 volts na battery. Lithium po ang inyong gamitin kasi mas matatag po yon at mas malakas sa bigay ng current. So ganyan po yan. So medyo matagal po naman, umiinit po ito kapag sobrang bigat po ng pangarga nito. So stable pa yan kasi nandyan sa taas, pero kapag naibaba na po yan, pag mabigat na po yan, dyan na po iinit yung mga servo na yan. So kailangan talaga na pumili kayo ng servo na matibay at saka malakas. Dapat naka metal gear. So malalaman nyo din naman yan kapag umorder kayo, medyo mura yon, halos magkaparehas sila, pero pag binuksan nyo makikita nyo sa loob yung gear nya. So dapat metal talaga. So sa
wiring naman. So gumamit lang ako dito ng 25 at saka 26 pin. Doon ko ikinabit sa SDA saka SCL. So yung B plus na yan, galing po yan dito. Ito namang isa, BCC. Yung BCC na yan, galing po yan dito sa microcontroller. So dalawang power po ang pupunta doon, galing sa microcontroller at galing dito sa buck converter. So yun lang muna po. Salamat.